Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa August 2024 mid-month? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender for as long as tama naman yung sitwasyon niyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag niyo nang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. Ano to? So, magsimula na tayo. Ano to? May pamilya tayo. So, sa case na to, kasal yung pamilyado. Ano kaya to? Kasi negative kasi to Kaya nga dumaretso dito. Pero don't worry, maganda to. Tunguli, alamin natin ano ba to. Kasi pwede rin boredom to. Itong dalawa. Ayun pala nakalagay boredom. Boredom sa relasyon. Since kinalarify na natin, sa tungkol saan to ngayon? Sad. Ito, lack of faith. Justice. So, sa madaling salita, may isa sa connection dito sa pamilyado na para bang duda sa loyalty ng karelasyon niya. Pero don't worry kasi mukhang mali naman ang hinala niya. Kasi may ano tayo dito, Six of Cups. So, ibig sabihin maayos pa yung gusto. Tingin ko mali lang yung akala. Kasi doon natin ipapasok yung boredom. Feeling kasi nung isa bored yung karelasyon niya. Kaya tuloy napapaisip siya baka may someone else na. Pero again, mukhang mali naman yung hinala niya. So, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man tumama sa inyo itong reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. So, ngayon, alamin natin kung para sa inyo ba to. Kung reading o hindi, ito yung partner ng Gemini, Pisces, kapwa nila Gemini. Pero kung kakilala, kanino tatama to? Sabihin natin hindi tumama sa inyo, baka tumama sa kakilala nyo. Scorpio, Pisces.
Ano to? Yung bata kinain yung sarili niya. Kaloka. Ito, disguise. The disguise. Ito, farewell. The farewell child. Pero ito, baliktad. So, inisip ko, maganda bang reading to? Kasi, baliktad to. Kaya lang, nag-worry ako dito sa bata, kinakain niya yung sarili niya. Diba? Parang wala sa katinuan. So, ano to? Hmm, well, ang tingin ko, may someone na pupunta sa buhay niyo at mag-a-advise. Kaya lang mukhang hindi magugustuhan ng iba sa inyo yung advice na to at dahil mukhang personal attack. Tingin ng iba sa inyo personal attack. Pero ang totoo, mabuti naman ang intention ng taong to. Para siyang constructive criticism para sa akin. Yan para bang may someone na mapapansin na mukhang may ginagawang hindi maganda yung iba sa inyo. Although tingin wala naman kayong maling ginagawa. Pero sa paningin ng iba, mukhang hindi na pala tama yung ginagawa ng iba sa inyo. Although, tingin nyo wala namang mali. So again, may someone na lalapit, mag-a-advise to. Pero wag nyo damdamin. Dahil mabuti naman ang intention niya. Okay? Kasi ito, kinakagat niya yung sarili niya. So, ito kayo. Akala niyo, hindi ko masasabing tama yung ginagawa niyo. Pero, ewan ko, para bang ang tingin may lalapit sa inyo, tingin nga may ginagawa kayo. Hindi nyo napapansin, toxic na sa sarili niyo. So, magbibigay siya ng advice. Mabuti ang intention kasi baliktad siya. Pero kung upright yan, masama yung intention niya. Pero since baliktad nga, di mabuti ang intention mo. So, yun lang ang naisip ko. Siya, constructive criticism. Okay? Para ito sa kabubuti ng iba sa inyo. Kaya wag niyo masyadong dibdibin. Ang pwedeng sabihin ng taong ito sa iba sa inyo. Ngayon, ano to? Litigation? Ano ba yun? Litigation? Nako. Kasi di ba yung litigation sa court ginagawa? Parang seryosong topic eh. Seryosong usapin. Litigation, passion, Diyos ko. Parang siya, court case tungkol sa concubinage o adultery. Ito, doon na papasok to, itong passion. Concubinage o adultery. Kasi ito, lilitisin, ganun eh. Mm-hmm. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Para sa iba sa inyo. O baka para to sa kakilala niyo. Pero mag-ingat na lang, syempre, para safe. Okay?
Pero kung nangyayari na to, may filean na case na nangyayari, mukhang may hearing na may schedule ngayong August 2024 mid-month. Okay, kung nag-filean na nga ng case. Kasi ano to, para siyang demandahan ba? Kasi nga sa court to Kaya may scale, ta swords. Kasi pag nakita ko yung swords, para siyang conflict. Problem ngayon. Justice na yung scale. Sabagay, yun din naman nakalagay, litigation. Pwede rin naman tong babala, di ba? Para sa iba sa inyo na wag pumatol sa may asawa na. O kung may asawa na, wag na pumatol sa iba. Nakakatakot Nakakatakot yung pwedeng mangyari. Baka nga mag-lead sa litigation o demandahan. Kasi court na to parang court case o Supreme Court. Tapos ito, involve ang passion. Kaya ako nasabi na third party situation, parang concubinage, adultery. Anyways. So again, kung di man to maging para sa inyo baka para sa someone na kakilala nyo na pwede nyong balaan na ayusin ang pag-iisip kung ayaw na mamroblema sa huli, lalo't kasal ang pwedeng isa sa taong involved. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.